Magsisimula na ngayong katapusan ng Marso ang rehabilitasyon ng mga kalsada sa EDSA ayon sa DPWH-NCR. Samantala, operasyon ng EDSA Bus Carousel magtutuloy-tuloy sa kabila ng gagawing proyekto. Si Bernard Ferrer ng PTV para sa Balitang Pambansa. Ikinatuwa ni Loren ang pagsisimula ng rehabilitasyon ng EDSA. Bilang isang commuter, malaki ang kahalaga ng proyekto ng pamahalaan dahil matutugunan na ang mga sira at lubak sa kalsada. Malaking tulong ito para sa mas komportableng pagbiyahe sa EDSA. Dahil sa mga sirang mga daan, pwedeng pag na-rehabilitate, mas gumanda na yung flow ng traffic natin. Ayon sa DPWH National Capital Region, isasagawa ang proyekto by segments. Isa-isang lane lamang ang aayusin upang mabawasan ang abala sa trapiko. Sa pagtatapos ng Marso, uumpisahan ang rehabilitasyon sa northbound lane mula Quezon City at Caloocan City boundary hanggang Monumento. Habang ang southbound lane na hahatiin sa 15 segments ay sisimulan naman kapag nailabas ang pondo at naaprobahan ng kontrata. Upang mapabilis ang proyekto, 24/7 ang pagtatrabaho ng mga manggagawa. Gagamit ng reinforced concrete upang mapatatag ang kalsada laban sa matinding bigat ng mga sasakyan. Magkakaroon din ng asphalt overlay na may anti-rotting at anti-cracking features upang mas sumagal ang kalsada. Bukod dito, mas pinaigting ang drainage system gamit ang high-density polyethylene pipes upang maiwasan ang pagbaha at mabilis na pagkasira ng daan. Tiniyak ng DPWH-NCR na mananatiling operational ang EDSA Bus Carousel, ngunit pansamantala itong ililipat sa katabing lane habang isinasagawa ang rehabilitasyon. Bukas din ang lahat ng EDSA bus stations para sa mga commuter. Kapag natapos ng isang bahagi ng proyekto, ibabalik ang bus lane sa orihinal nitong posisyon. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan na maabala sa daan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.